I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. A few moments later. Wala po dito yung 18 Marines. Wala po dito sa opisina ko. Wala po. Wala po sila dito. Wala po dito ang 18 Marines. Wala po dito. Si Drandrev po ang nandito. Si Jericho. Asa yung bagong kasal? Wala. Honeymoon. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko alam kung saan galing kay... Sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. Good morning po. Hello po. Tol, morning Tol. Hello, Tol. Morning. Good morning po. Oops. Second floor po. Tol. Pumasok na ba? Tol, pare ko, kamusta ka? Nandiyan na ba yung 18 Marines? Wala. Asa baba? Teka, susunduin ko muna. Eh, sabi kasi, nasa opisina ko, wala pala rito. Wala. Wala sa opisina ko, wala. Parahanin niyo po ako. Matapa ka, Tol, ha? Hindi naman tayo, relax, Tol, relax, baka... Kala namin, atin na kayo doon, sir, eh. Hindi, nandito kasi yung 18 Marines. Masala kayo doon, sir. Yes, sir. Sir, magandang umaga po. Yan, sasamahan niya, sir. Sure natin sila hearing. Tatanungin natin sila. Parehas tayo magtatanong. Okay, makikiraan po. Mga tols. Tol. Attorney. Ano ba nangyari? Kayo papasukin?
Anong problema daw? Okay na sir, register. Hi sir, morning. Ano ang problema po? BMS, tapusin na natin. BMS, ginagawa na natin. Okay. Ba't ayaw paakitin sa opisina ko? Sure, pwede. Ganun? BMS. Okay. Kasi bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador, hindi hinaharang. Sure, 10 pa lang. Oo. 10 pa lang po. Katanungin po natin sila. Opo. Ha? Saan? Sa hearing nila? Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Sir Robin, Hawak mo. sir, akit po kayo sa bureau. O, doon na lang po tayo sa opisina ko. Sir, akit po kayo sa bureau. Alright, at mag-reaction tayo dito mga kababayan, no, dito sa mainit-init pa nakaganapan ngayon dito sa Senado, na kung saan ay sinabi ni Senator Erwin Tulfo na dumating na daw po yung mga 18 na ex-Marines at nandoon nga daw po sa opisina ni Senator Robin Padilla, no, ayaw na bumaba doon sa kanilang hearing, pero mas pinili pa na pumasok doon or pumunta doon sa opisina ni Senator Robin Padilla para magsagawa na lang daw po ng live press con mga kababayan, no, kaya mag-live. Pero sinupalpal po ni Senator Robin Padilla, no, itong sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nakamonitor din sa kanila at agad-agad din nag-live no dito si Senator Robin Padilla para ipakita na walang tao doon sa kanyang opisina maliban doon sa kanyang mga staff mga kababayan. At bumaba po siya doon sa opisina, nagtanong-tanong kung nandun ba yung mga 18 Marines, pero wala po, no, kaya bumaba siya doon sa may second floor na kung saan nandun yung venue ng hearing at wala naman po doon at sinabi na nandun daw sa building, no, yung 18 Marines kasama po itong si Attorney Baligod, kaya pumunta siya doon sa pinakababa, no, sa ground floor at doon nakita niya na nandun nga hinarang mga kababayan, hindi pa pinapapasok yung mga dating ex-Marines kasama si Attorney Baligod mga kababayan. At kaabang-abang ito, no, mga kababayan, kung ano pang mangyayari or magaganap dito sa Senado ngayong umaga na dumating itong mga ex-Marines kasi pinabulaanan nila, no. Sinabi ni Rafi Tulfo na yung mga dating ex-Marines daw ay hindi mga bayani, bagkos mga kargador daw mga kababayan, at pinabulaanan nila yung mga naunang pahayag, no, ng mga dating inutusan ni Congressman Saldico na nag-deliver ng mga mali-malita, pati ang NBI ay dinibank, no, or pinasinungalingan yung mga statement ng 18 ex-Marines mga kababayan, pati na rin yung cellphone, no, grabe yung detalye ng cellphone na wala pa daw cellphone na 16E yata yun nung panahon na yun, yung 2024, kasi sinabi doon sa isa sa mga ex-Marines na kinuha yung kanilang mga cellphone at pinalitan daw ng iPhone mga kababayan, at pati itong media ay nag-imbestiga na rin, no, at wala pa daw model nung time na yun, no, pre-order pa lang daw yun mga kababayan. So talagang ginagawa nila yung kanilang trabaho ngayon para ma-debunk, no, yung mga testimonya ng mga ex-Marines mga kababayan. At para po dito sa aking opinion, kung talagang gusto nilang ilabas ang buong katotohanan, no, sana itong NBI pati itong mga Blue Ribbon na under dito kay Senator Erwin Tulfo ay sana ay hindi po nila kini-question, no, yung kredibilidad ng mga nagsalita, itong mga dating bodyguard ni Saldico, bagkos kanila pong hanapin, no, ang mga ebidensya kung sino-sino itong nabigyan ng malit, pati yung CCTV, sana yung resources ng NBI nga ay gagamitin nila dito, no, sa pag-locate dito sa mga CCTV, bagkos yung ginagawa nila ngayon ay kanilang sinira yung kredibilidad ng mga dating sundalo mga kaubayan, pati yung money changer daw doon sa Makati na sinasabing na doon daw nagpapalit ng dollar, no, milyon dollar yung mga ex-Marines ay wala daw pong ganun, no, wala daw pong nag-exist na money changer doon sa Makati mga kababayan, according dito kay Senator Rafi Tulfo, kasi pinaimbestigahan daw po niya, no, or pinapuntahan niya doon sa lugar na yun na wala naman daw pong money changer mga kababayan. So sana ay gamitin nila lahat ng mga resources, no, para tingnan yung mga CCTV at syempre yung pinaka ugat dito, no, or
or pwedeng magsalita talaga dito ay walang iba kundi si dating Congressman Saldico, mga kabayan, pati yung kanyang dalawang executive assistant, no? Kasi itong mga dating ex-marines ay sila lamang po yung taga-buhat, mga kababayan, sila yung taga-deliver, no? Di hamak na utusan lamang po sila, at yung may pinaka-utak talaga dito or may nag-utos ay itong sila Saldico at yung dalawa niyang assistant, mga kababayan, no? At sana ay mag-appear, no, itong si dating dating Congressman Saldico at kanya pong sabihin lahat ng kanyang mga nilalaman dito sa anomalya na ito, mga kababayan, kasi hindi po maliit na halaga itong nawawala sa ating bayan, no? Trilyon ba naman, mga kababayan, at knowing yung situation ngayon sa Pilipinas na bagsak yung ekonomiya, ang mahal ng mga bilihin, ang daming naghihirap, hindi na po afford ng ibang mga Pilipino yung mga pagkain dahil sobrang mahal. Tapos yung mga pera pala ng mga taxes sa mga Pilipino ay napunta lang doon sa mga politiko at doon sa mga kasabwat nilang mga government officials, kaya talagang dapat silang managot, mga kababayan, no? At sana hindi po selective yung pag-usig dito, no, sa mga involved dito, hindi lang po yung mga kalaban nila sa politika, bagkus lahat pa, kahit na kapartido nila, no, na nakinabang dito, nakakulimbat na mga milyones na pera, ay dapat din po silang makulong, mga kababayan. At particularly itong mga congressman na sinasabi nilang naghakot ng mga kickback, no, or tumanggap ng mga kickback na hindi lang milyon, bilyon pa, mga kababayan. At sana ay pati sila ay kasuhan rin at arestuhin, no, hindi lang po itong mga senador na nasa kalaban nila ngayon sa politika, mga kababayan. So talangin natin na lumabas na po talaga yung buong katotohanan at magsilabasan na po yung mga iba pa mga witnesses dito, mga kababayan, no? At pati nila si Saldico ay sana magsalita na rin para once and for all ay matapos na rin po ito, no? On record yung kanyang mga nalalaman dito at kanya pong ikanta kung sino-sino pa or sino-sino itong mga nag-utos sa kanya, mga kababayan, at para mapanagot po natin, no, yung mga kawatan na ito. At sana ay matapos na rin po itong kaguluhan dyan sa Senado, no, na itong dalawang liderato ngayon na nag-aagawan, mga kababayan. Sana ay maresolban na po yan, no? At lalo na malapit na rin po yung impeachment trial, no, kay VP Sara. At sana ay walang kinalaman dito yung agawan ngayon sa Senado, no, ng liderato dahil dito sa impeachment trial ni VP Sara. So sana ay hindi po gawin nila yan na inaagaw nila yung liderato para lang dito sa impeachment ni VP Sara at para sa conviction, mga kababayan. So sana ay hindi gano'n, no? At sana tingnan nila yung ebidensya. So ano po masasabi nyo dito, mga kababayan, na pumunta po, no, itong mga dating sundalo, itong mga 18 ex-marines at kasama si Attorney Baligod, no? Pumunta po sila na walang kinatakutan ngayon dito sa Senado, mga kababayan. At abangan natin kung pupunta kaya dito sila sa hearing, no, ng Blue Ribbon ni Erwin Tulfo, itong mga dating sundalo, para i-debunk yung kanilang naunang statement nila Tulfo na parang mga kargador lang po sila at hindi daw po sila dapat hanay sa mga bayanin, no, hindi daw po sila pwedeng itabi doon kay Dr. Jose Rizal at kay Gat Andres Bonifacio at pati na rin sa mga OFW dahil ayun nga ay parang nag live selling lang daw sila, mga kabayan, according dito kay Senator Raffy Tulfo. So ano po masabi niyo, please comment down below. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.